Praise the Lord. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po natin ang Diyos. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tunay po na malapit na po ang Kapaskuhan at kitang-kita na po ang ngiti sa ating sa mga labi natin. Sa mga Kristiyano po, kahit hindi pa Pasko, alam ko po, araw-araw po ay Pasko. Hindi po, dahil po si Kristo ay nasa ating mga puso. Amen. Hallelujah. Handa na po ba kayong magpuri sa ating Diyos? Sabi po sa kanyang mga salita, napakaganda, napakabuti na tayo po ay magbigay ng papuri sa Kanya. Dahil sa pagpupuri at pagsamba, kumbaga po yung mga problema natin, hindi natin nakakalimutan. Kung hindi, nare-remind tayo na ang Diyos natin ay mas malaki pa sa mga problema natin. Amen? Nare-remind tayo na kahit may sakit ang ating katawan, meron tayong Diyos na kaya tayong pagalingin. Amen? At kahit tayo merong nararanasang kagipitan, pinapaalala sa atin na ang Diyos ang siyang magbibigay sa lahat ng ating mga pangangailangan. Amen po! Lahat ng mga Kristiyano na handang magbigay ng dalit, hanapin pastor nandun magdalit tamo, kikiyata mo nga pong Ginoo. Magbigay ng papuri sa ating Diyos, magtaas nga po ng kamay. Amen. Hallelujah. Dalawang kamay po. Purihin po ang Diyos. Mamaya po itataas natin yan para po sa ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Yes, Lord. You are worthy, O God. Ang puso ko ngayon umaawit. Ako'y sa'yo. Ika'y sa'kin. Masaya't galak sa'yong piling. Ako'y sa'yo. Ika'y sa'kin. Kaibigan, aking tambuhan. Kapayapaan ng iyong hatid. Kaligtas sa iyong pangalan. Kasama sa habang buhay, isisigaw. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa. 'Cause Jesus, you are more than enough. Yes, Jesus, you are more than enough. Ang puso ko ngayon umaawit. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. May saya't galak sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking tampuhan. Kapayapaan ang iyong hatid. Kaligtasan sa iyong pangalan. Kasama sa habang, sabay-sabay po tayo! Isisigaw! Hallelujah! Jesus, you're the only one. Ang buhay ko sa'yo lamang. Hallelujah! Wala nang hahanapin pa. 'Cause you are more than enough. Minsan pa ho. Hallelujah! Puso ko ngayon umaawit. Bakit? May sa'yo, ika'y sa'kin. May saya't galak sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking tampuhan. Kapayapaan ang iyong hatid. Kaligtasan
Jesus, you are more than enough. Jesus, you are more than enough. Jesus, you are more than you're the only one. Buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah. Jesus, you are more than enough. Hallelujah. Jesus, you're the only one. Hallelujah. Wala nang hahanapin pa. Jesus, you are more than Diyos, tayo pinalaya na mula sa kasalanan, mula sa anuman. Patuloy po nating purihin ng Diyos. Hallelujah! Yes, Lord, we praise you. We bless your holy name. Thank you, Lord. Salamat sa kalayaan, Panginoon. Hallelujah! Yes, malaya kami dahil sa aming Panginoon. Hallelujah! Yes, Lord. Jesus!
Hallelujah. Hallelujah, Lord. We worship you, Lord God. Hallelujah. Tunay nga, O Diyos, sa buhay po namin, Lord God, naranasan ka namin. Salamat, Panginoon. Naranasan po namin ang tunay na kalayaan mula sa inyo. Salamat, O Lord God, na kami po ngayon ay namumuhay na sa kabanalan at katuwiran dahil sa pananahan ng aming Panginoong Yesus sa aming mga buhay. Salamat dahil nandyan palagi ang tinig mo, nandyan palagi, Panginoon, ang gabay mo sa aming mga buhay. Kung kaya, Panginoon, hindi po kami napapahamak. Salamat palagi kang nandyan, O Lord God, sa buhay namin. Nananatili kang tapat, nananatili kang mabuti sa aming mga buhay. Oh, hallelujah, Lord God. Napakabuti mo, O Diyos. Hallelujah, Lord. Kaya marapat lamang, O Lord, sa buhay namin, Ikaw ang maitaas. Wala kaming itataas sa aming mga buhay, kundi kayo lamang. Dahil, O Lord God, sadya kang mabuti sa amin. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, God. Danhin po natin ang presensya ng Diyos. Makita natin sa buhay natin kung sino ang Diyos sa buhay natin, kung ano ang ginawa niya sa ating mga buhay. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Nandito kami sa inyong harapan dahil sa inyong ginawa. Dahil sa inyong ginawa doon sa krus. Kung kaya kami ngayon ay karapat-dapat sa inyong harapan, O Lord God. Hallelujah, God. We worship you, Lord. Itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita, itataas kita. Yes, Lord God. Itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Habang may hininga sa'yo, ako ay sasamba. Yes, Lord God. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Itataas kita. Yes, kapatid. Ang Diyos ang itataas natin sa aming mga buhay. Hallelujah, Lord God.
ang iyong likha'y luluwalhatiin ka. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Di ka Di nagbabago. ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Sa buhay ko'y In Romans chapter 5 verse 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Ang Diyos ay tunay nga Panginoon. Ikaw nga, O Diyos. Masama pa kami, masama pa ang tao. Ipinadama mo na ang iyong pag-ibig mo sa amin o sa buong sangkatauhan. Kaya, O Diyos, marapat kang pasalamatan dahil ikaw ay mabuting Diyos. Walang maitim, wala kang masamang balak sa tao, kundi pawang maganda at pawang mainam. Kaya naman, O Diyos, sa oras na ito, nakikita namin, nababanaag namin, natatanaw namin na malinaw sa aming mga mata na ikaw ang Diyos ay napakabuting Diyos at marapat pasalamatan. Kaya maraming salamat, Panginoon. Ikaw ay mabuti at ang kabutihan mong yan ay naranasan namin kaming sa panahon namin ngayon. At sa mga darating na panahon, ang kabutihan mo, ang pagmamahal mo, ang pagkalinga mo, ang pagkupkup mo, O Diyos, ay mararanasan din. Kung ang masama ay lumalawak, ay higit na lumalawak ang kabutihan ng Diyos. Kaya ang lahat ng tao, Panginoon, kapag ito ay nakita nila at natanaw nila, Panginoon, at naunawaan nila, lalapit ang mga tao, O Diyos, at pasasalamatan ka. Ikaw nga, O Diyos, ay napakabuting Diyos. Mula noon hanggang ngayon, manatili kang tapat magpakailanman. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Napakabuti mo,
announcement po, Christmas Eve worship celebration, December 24, 2024. Sa Tuesday po yan, magsisimula ng 4:45 p.m. hanggang 6:45 p.m. Ganon din po sa New Year's Eve celebration, December 31 po, katulad din po ng oras. Amen. So yung pong next announcement, so CFSM Youth Young Adult Department, Give Love on Christmas Day, a gift giving. Buksan ang pinto, hatid ay magandang regalo. December 14, 2024, Saturday ba? Parang nagkasabay ata tayo. Morning lang yata, sir. Morning yung sa... 8 a.m. pala yung sa kanila. Amen. So, napakagaling po ninyo. Ginawa niyo umaga. Amen. So, umaga po yung sa inyo. So, yung sa amin naman po, wala yata. Ay, ito po. CFSM Men's Department po. So, December 14, 5 p.m. So, lahat po ng kalalakihan, lusubin po natin sina Pastor. Tayo po ay manggugulo sa kanila. So, lahat po kayo na kalalakihan, invited po kayo. Kahit po meron po kayong kanya-kanyang group. So, lusubin po natin si Pastor para po masaya. Sama-sama po tayo doon. So, tandaan po natin, December 14, 5 p.m. Ito po, Young People Christmas Caroling. So, magkakaroling po sila December 13 po. So, yung December 13, 4 p.m. upang sa ganun po, mapaghandaan po natin kung pupunta po sila sa bahay natin para mag-caroling, para wag po tayong magtago. Amen. So, ano po ito? Yung personal na pupunta? Tutuloy. Hindi katulad dati, ano lang, no? Online ba? Online. Ngayon po, dahil hindi na pandemic, pupunta po sila sa mga bahay na gusto nilang puntahan. Siguro po hindi naman mapupuntahan lahat. So, yun po. Wala na po bang... Ay, ito pa. CFSM Youth Ministry, December... Costume party. Youth costume party po. Ewan ko po kung ano yung susuotin nila dito. So yun po, December 27 to 28, 3 p.m. po yung kanilang youth costume party. 14? December 14, Caroling. Okay. So yun po. December 14 yung caroling. So, wag po kayong pupunta sa bahay namin ng medyo maaga. So, yung mga nagagaroling. Amen. So, may party po ng 14. Amen. So, napakarami po nating activities. Alam ko po, na-enjoy natin ito dahil si Kristo ang sentro ng ating buhay. Amen. So, wala na pong extra announcement. Siguro po kung wala na, tayo po'y dadako na sa pananalangin para sa pagbibigay. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sapagkat tunay nga po na Ikaw ang unang nagbigay. Lahat po ng aming tinatangkilik ngayon, ito po, O Diyos, ay galing sa iyo, Panginoon. Kung ito man ay dahil sa aming pagsisikap, dahil sa aming galing, alam po namin, O Diyos, ang kalakasan, ang kagalingan ay galing din sa iyo, Panginoon. Kaya nga po, O Lord, dahil tinanggap ka namin na Panginoon ang aming buhay, magbibigay po kami, O Diyos, bilang tanda, Panginoon, ng aming pasasalamat at pagsunod, pagkilala sa napakagandang ginawa mo sa aming po mga buhay. Kaya ang aming pong pagbibigay ay mayroong tunay na kagalakan sa aming pong mga puso. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus, Amen. Puso ko ngayon umaawit, ako'y
binigay na papel. Meron pong mga bagong dalo po sa atin. Si Brother Ray Di Malanta from Colobasa, Mexico, Pampanga, invited by Pastora Rose Quinto. Na ayun po. Tayo po, Brad. Ayun po si Brother Ray. Then we have Sister Juvie Lansang from Colobasa, Mexico din po, invited by Pastora Rose Quinto. Ayan. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at welcome po natin ang ating mga kapatid na may ngiti sa ating mga labi. May bago. Meron po tayong bagong rostrum. No? Ayan. Talagang pabuti ng pabuti, paganda ng paganda ang buhay ng mga Kristiyano. Amen po ba? Ayan. So hindi lang maganda, paganda ng paganda. Ibig sabihin continuously nagkakaroon po ng mga bagay na magaganda at mabubuti na nararanasan natin. Kumusta po kayo? Ayan, alam niyo po, pagka isang Sunday na wala tayo, meron tayong mga mamimiss, no? Mamimiss natin ang ating mga kapatid, mamimiss natin ang word na ating mga pinag-aaralan. At napakahalaga po ng tinatawag na continuity. Kasi pag continuity, mas naiintindihan po natin. Amen po ba? Ayan. Ngumiti nga po tayo, para naman kayong hindi masaya, no? Okay. So anyway, no, medyo malamig na ang panahon, medyo masarap ng matulog, at medyo kuminsan nakakainganyo ang manatili sa ating mga higaan. Pero syempre, mas exciting, no? Yung tayo po ay magkakasama upang magpuri, magpasalamat at mag-aral ng salita ng Diyos. Okay. So, sino po sa atin ang mga nagda-drive? Sino po yung mga nagda-drive sa atin? Taas nga po natin yung kamay. Ayan. Yung mga nakapag-drive na, kahit di na siya nagda-drive ngayon, pero nakapag-drive na, na-experience natin. Yung mga sumasakay, nasan pong mga sumasakay? Siyempre, lahat sumasakay. No? Hindi na uso ngayon ang naglalakad. Nung araw po kasi, ang transportation ay ang mga paa, no? Naglalakad. Kaya nga, ako siguro, kaya lumiksi ako at bumilis at hindi madaling mapagod kasi praktisado ako mula pa elementary hanggang high school, college, naglalakad po. No? At mahaba-haba ang aming mga nilalakad.
Anyway, hindi po yung paglakad ang ating aaralin po sa umagang ito. So magpapatuloy po tayo sa ating 2024 team na Enjoying Intimacy with God. Sige po. At sa fourth quarter, malapit na pong matapos ang fourth quarter, no? Siguro 2 na lang. Yung the proof of intimacy, hearing from God. Ayan. At ngayon po, at meron na namang exciting na ituturo sa atin ng ating Diyos. No? Sa pamamagitan ng salita, nagkakaroon tayo ng full understanding, a deeper understanding about Him. Actually, lahat po ng nakasulat sa Biblia, it's about Him. Patungkol po sa ating Diyos. No? And today po, napaka-exciting ng ating topic ngayon, Hearing God for Instruction. Natapat yata ito kasi teacher ako. No? Instruction for correction, for reproof. Ayan. Kanina tinanong ko po sa inyo, sino ang mga nagda-drive? No? Kapag po tayong mga nagda-drive or sumasakay din, no, nais nating pumunta sa isang lugar na hindi tayo familiar, hindi po ganun kadali. Before, ang paraan natin para makarating po tayo doon sa lugar na yon, yung magtatanong-tanong tayo. No? Ayan, sasabihin natin, saan po ba yung papuntang ganyan? Diretso lang yan. No? And then, kumanan, kumaliwa, minsan nalilito po tayo doon sa sinabi, kasi mabilis yung pagkasabi, tapos agad na tayong umalis. So hindi na natin masyadong nakuha yung binigay na direksyon or instruction ng mga nagturo. So ganun po noon. No? Patanong-tanong, hanap tayo ng mapagtatanungan hanggang sa makarating tayo doon sa pupuntahan natin. Pero sa kasalukuyan po, ano po ngayon ang ating mga paraan upang makarating po tayo doon sa lugar na pinupuntahan po natin o nais nating puntahan. Sa panahon po natin, meron ng technology. Paano po tayo nakakarating doon? Sige nga po. Sa pamamagitan ng ano po? Marami pa bang nagtatanong ngayon? Meron pa rin, pero sa karamihan, paano po tayo makakarating sa lugar na hindi tayo familiar o first time nating pupuntahan? Kunyari, pupunta tayo ng beach. Sa Patar, ito yung beach. So, paano ba ang pagpunta doon? Gagamit tayo ng Waze. Gagamit tayo ng Google Maps. No? At kung saan, tinuturo niya sa atin ang tamang daan. Subalit, minsan, sasabihin natin kay Waze, ay nako, niligaw ako ni Waze, natin. Ay wag kang masyadong magdi-depend kay Waze kasi nililigaw ka niya. Nililigaw ka ba ni Waze o ikaw ang hindi sumusunod dun sa kanyang instruction? So kadalasan, hindi naman po niya tayo nililigaw. Nilalagay niya tayo sa right way. No? Minsan kasi, ilalagay niya tayo doon sa smooth road, papunta doon sa lugar na yon or doon sa tinatawag na fast route, no, yung mas mabilis na daan. Pero dahil meron tayong familiarity sa lugar, hindi natin susundin sa Waze, kundi yung alam natin. Pero makita mo sa dulo, may ginagawa palang tulay. Kaya pala si Waze, hindi kanya doon pinapadaan. At kapag dumaan ka doon sa hindi niya in-instruct sa'yo, ini-stop po niya yung pagbibigay ng direction. Ibig sabihin, wala na, hindi na siya aandar. Ang ibig sabihin, kailangan ikaw ay magre-route. I-re-route ka po niya. No? So, iruruta ka niya doon sa tamang route upang makarating ka doon sa iyong pupuntahan. Nirurut ka po niya, nire-reroute. Ibig sabihin, hindi yan ang daan, sabi niya. Kaya pag bumalik ka, bibigyan ka niya ng panibagong ruta na kung saan makakapagpatuloy ka at makakarating ka sa pupuntahan. Ibig sabihin po, sometimes it's a human disobedience. Hindi natin sinunod kung ano yung kanyang in-instruct. Yan. Instead na doon sa pangalawang kanto ka liliko, sa unang kanto pa lang ikaw ay lumiko. So magi-stop na siya doon kasi sasabihin niya, hindi dyan yung daan. So
iririroute po natin ang ating cellphone, no, yung ating program, at dadalin ka na niya doon sa isa na namang ruta na pwede kang dumaan. So, yun po yung tinatawag nating wrong turn, kaya hindi po tayo nakakarating doon sa pupuntahan. Or maaaring, yung sinabi ko nga, may ginagawang daan, may ginagawang tulay, close ang road, kaya hindi po niya tayo pinapadaan doon. Subalit dahil pamilyar ka doon ka dumaan. Kaya, ang tendency, babalik ka, instead na yung oras na makakarating ka doon, na prolong. Humaba po yung oras. Ano nga po ba ang sinasabi ng Biblia? Tingnan po natin yung 2 Timothy 3:16, 17. Ayan. All scriptures is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Para manamnam po natin, tingnan natin ang Tagalog version. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting bagay. I-highlight po natin yung pagtuturo ng katotohanan. So, ang salita ng Diyos ay kinasihan, no? Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ibig sabihin po, kung kinasihan ng Diyos ang salita, the word is so powerful. Makapangyarihan ang salita. At ang kapangyarihang ito ay magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Ang salita ng Diyos, siya ang nagtuturo ng tamang daan. Siya ang nagtuturo ng katotohanan ng tama, upang sa gayon ang tao ay hindi mapahamak. At kung titingnan po natin yung word na yon, mararamdaman po natin, no, ang isang magulang kailanman daw hindi niya tuturuan ng mali ang kanyang anak. Ang ituturo niya ay ang mga tamang katuruan. Sapagkat mahal niya ang kanyang anak, ayaw niya itong mapahamak. Ayaw niya itong mapariwara. Kung hindi niya ituturo ang tama, sigurado mapapariwara ang anak. At dahil mahal niya ito, ituturo niya ang tama. Ganun po ang ating Panginoon, ang ating Ama. No? Tinuturuan niya tayo sa katotohanan kung ano ang tama. Pagkat ang nais niya ay mapabuti tayo. Ang mga magulang sa mundong ito, ang nais lang talaga nila ay mapabuti ang kanilang anak. Amen po ba? Meron po bang nag-wish sa atin ng masama sa ating anak? Wala po. Ano po ang pinangarap ng bawat magulang? Ako po ay saring magulang. At ang lahat ng aking pinangarap ay lahat ng mabubuti para sa aking anak. Nais ko na magkaroon siya ng mabungang buhay, ng masayang buhay, matiwasay at maayos na buhay. How much more ang ating Amang nasa langit. Nais po niya na magkaroon tayo ng mabuti at masaya, matagumpay na buhay. Yun po ang pinlano niya. At yun po ang kanyang itinuturo sa pamamagitan ng kanyang salita. Pangalawa po, sa pagtatama sa maling katuruan. Marami po sa buhay natin, kahit po tayo ay naging Kristiyano na before, marami pa rin po tayong mga improvements bilang Kristiyano ngayon. Madalas nga po pag tayo ay nagte-testimony ng kabutihan ng Diyos at yung learnings natin, yung mga natutunan na natin na katuruan, nakita po natin na nagkaroon ng pagbabago. Mas lalo po natin siyang naunawaan ngayon. Mas lalo po natin siyang naintindihan ngayon. Mas na-appreciate po natin ang kanyang pag-ibig at pagmamahal pagkat nauunawaan na po natin. Pagkat tinatama po niya ang maling katuruan sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya nga po, napaka-importante. Huwag nating iwaglit sa ating mga buhay ang salita ng Diyos.
sa bawat araw ng ating buhay. Yan po ang paraan ng pagtuturo ng Diyos, ang kanyang salita. Napakapangyarihan po niyan. Kaya nga po, maraming mga tao, ang minsan nakita natin, mukhang wala na silang pag-asa. Subalit nabuhay silang muli. Nagkaroon sila ng pag-asa pagkat tumugon po sila sa pagtuturo ng ating Panginoon. Tumugon po, binuksan po nila ang kanilang puso sa pagtuturo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa pagtutuwid sa likong gawain. No po? Kaya nga po kanina, for instruction. God's word is for instruction. Sa pagtuturo. For correction. Sa pagtutuwid. Kaya dyan po sa verse na yan, pagtutuwid sa likong gawain. No? At sa pagsasanay, training. Tine-train po tayo ng salita ng Diyos. Kung paano po ang ating mga anak, kahit sa school, ang mga teachers, tine-train po nila yung mga bata. Hindi lamang tinuturuan sila sa intellectual, tinuturuan din po sila sa physical, kung paano maging malusog, at tinuturuan din po sila sa spiritual aspect, kung paano ang sumunod sa ating Panginoon. No? Sa mga mabubuting bagay na tinuturo at sinasanay sa kanila. Ang salita ng Diyos ay atin din pong training. Tinuturuan po tayo, tinetrain po tayo, sinasanay po tayo para magkaroon po tayo ng matuwid na pamumuhay. Hindi po tayo perfect. Nagkakasala po tayo, nakakaroon pa rin po tayo ng mga maling gawain. Subalit, kung magpapatuloy po tayo sa pag-aaral ng kanyang salita, ang salita ng Diyos, siya po ang training field, training ground, training words, na kung saan tayo po ay matututo upang magkaroon tayo ng matuwid na pamumuhay. Upang ang lingkod ng Diyos, sino po ang lingkod ng Diyos? Amen. Tayo po ay lingkod ng Diyos, ay magiging karapat-dapat, magiging equip po tayo, maging karapat-dapat po tayo, at maging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ang ating Diyos ay mabuti. Lahat ng mabuti, siya ang may gawa. Siya ang may gawa. So tayo rin po, bilang lingkod ng Diyos, inihahanda niya tayo sa pamamagitan ng mga salita na nasasanay tayo, na tinetrain tayo, no? Sa pamamagitan ng salitang yan, tayo ngayon ay nagiging handa, at kapag tayo ay handa, tayo ay nagiging karapat-dapat sa mga mabubuting gawain. Amen. Napakabuti po ng Diyos. Ang kanyang salita ay alive, buhay. Ang salita niya ay powerful, makapangyarihan. Nakatulad po ng binabanggit sa Hebrews 4:12. For the word of God is alive and active. Active. Hindi po yan uma-absent, hindi po yan nawawalan, hindi po yan lumiliban. Active. Sharper than any double-edged sword. Nakakita na po ba tayo ng double-edged na sword? Kapag winasiwas ng ninja, putol ang mga ulo, pagbalik ng sword, putol ulit mga ulo. Double sword. No? Sa physical, ang double sword ay isang weapon na marami ang tinatamaan, tumatagos. Ibig sabihin, tumatagos yung kanyang talim. It penetrates even to dividing soul and spirit. So sa physical, ang sword, nadi-divide niya yung body. Putulin niya yung ulo, putulin niya yung kamay, no? Kasi double edge, no? Very sharp yung sword na yan. So it penetrates even dividing soul and spirit. Ganon din po ang word of God. Buhay, makapangyarihan, tumatagos o nagdi-divide, nagpe-penetrate, even dividing the soul and spirit. Joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. No? Tingnan po natin sa Tagalog. Kasi ang nanay ko, kailangan makita sa Tagalog yan. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas
kaysa alinmang tabak na magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. So wala po tayong makakaila. No? Wala tayong maitatago. Nothing that we can hide from God. No? Ang salita ng Diyos, yan ay parang talim na tumatagos. No? Tumatagos hanggang sa kasukasuan. Sabi niya, buto. Nakakaalam yan ng ating mga iniisip. Hindi pa nga nating iniisip. Alam na ng Diyos yon. Wala pa nga tayong binabalak. Alam na niya na may binabalak tayo. Hindi pa natin yan iniisip. Alam na ng Diyos. So ang salita ng Diyos ay buhay at tunay na mabisa. Napakabisa. Kaya nga po, it can correct. It can instruct you. No? Para matutunan mo ang tamang landasin. At kung ikaw ay nalilihis, nakokorek yung ating mga maling gawain sa pamamagitan ng mga salita. Kung ang magulang natin ay nagsasalita sa mga anak, tinuturuan sila, sinasabi na nagkamali sila, o anak, yun yatang ginawa mo, hindi yata tama. Sino po yung nagsasabi nun? Ang kanilang mga magulang, tayong mga magulang. Ang Diyos, nagsasalita po siya sa atin bilang ating Ama sa pamamagitan ng salita niya, sa pamamagitan ng Biblia, sa pamamagitan ng salita niya na tumatagos sa ating mga puso. At yan po, no, nakikita kung ano ang ating mga iniisip. Sa pamamagitan ng salita, nasasalamin natin kung tayo ay nagkakasala. Nasasalamin natin kung tayo ay nasa likong landas na. Sa pamamagitan ng salita, makikita natin kung nasaan tayo at ano ang ating ginagawa. Mabuti ba yung ating ginagawa o hindi mabuti ang ating nagagawa? Nakakapagbigay ba ito ng kaluguran sa Diyos o nakakapagbigay ng kalungkutan sa Kanya? Sa pamamagitan ng salita, nami-mirror natin, nakikita natin kung tayo po ay nagkakasala. At yan din po ang magpapadirect sa atin doon sa tamang landasin. The Word creates life. Sabi nga po sa Genesis chapter 1, no? The Word creates life. No? Nagbigay ng buhay. Sustains life na mababasa po natin sa Matthew 4:4. No? It sustains life and transforms. Ano po yung transform? Nagtatransform siya ng life. So, the Word creates life, it sustains life, and it transforms life. Ganun po kakapangyarihan ang salita ng ating Panginoon. Katulad nga po ng the seeds, no? Yung pong madalas na ini-example dito, no? Ang buto ay mayroon siyang capacity na maging malaking puno, na magkaroon ng bunga, and eventually mag-multiply. Meron siyang capacity. Kahit gaano kaliit, buto man yan ng bayabas na napakaliit, no? Meron siyang capacity na magi siyang malaking puno. May capacity siya na magkaroon siya ng maraming bunga at mag-multiply pa ng marami pang mga binhi, maraming mga bunga, ay maraming mga puno at marami pang mga bunga. Ganun po ang kapasidad ng isang buto. No? And it contain life and grow eventually. Yun nga po, magkakaroon siya ng maraming bunga kung siya ay maitatanim into the right soil. Napakahalaga po nun. When it is planted in the right soil. The Word of God grows in our heart. Pag yan po ay binuksan natin ang ating puso sa salita ng Diyos at ito ay natanim sa ating puso, eventually po, pag ito ay inalagaan natin, masusustain po yon. Ang salita ng Diyos ay magkakaroon ng bunga sa ating mga buhay. Magkakaroon po yan ng magandang bunga sa ating mga buhay kapag itinanim natin ang salita ng Diyos sa ating mga puso. Kaya napakahalaga po na binubuksan natin ang ating mga puso, no, sa salita ng Diyos at hindi lang basta pinapapasok ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pakikinig,
Kung hindi, tinetreasure po natin, kinukultivate natin, inaalagaan natin ang salitang yan. Sapagkat kapag inalagaan po natin yan, ano po ang mangyayari? Magkakaroon po yan ng bunga. Magmamanifest po ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Mamumunga po yan ng mga mabubuting gawa. So, sa verse po na yan, no, alam po natin na ang isang doktor, pag po siya ay mag-o-opera, ang ibig sabihin po nun, meron po siyang nakitang harmful sa katawan ng tao. Di po ba? Halimbawa, yung mga bukol, ganyan. No? So, ang advice ng doktor, ito ay tanggalin. So, sa pagtatanggal ng doktor, gumagamit siya ng mga scalpel. Ano po yung mga scalpel? Mga matatalim na blades, no? Na kung saan matatalim na knife, na kung saan i-scrape niya, tatanggalin niya yung mga bukol that may harm the body, na pwede pong makasira sa katawan ng tao. Tinatanggal po niya yan. So kapag natanggal yan, mapoprolong yung buhay, magkakaroon ulit na malusog na pangangatawan ng isang tao. Ang ating Panginoon po, no, minsan sinasabi natin, ay, napaparusahan ako ng Diyos. No? Kaya dinadanas natin ito, napaparusahan ako ng Diyos. Hindi po namamarusa ang ating Panginoon. Sapagkat alam naman po natin sa mga pinag-aralan natin, sa mga nakakaraan, na mahal po tayo ng Diyos. Kasi kung i-harm lang niya tayo, noon pa. No po, sa mga unang lahi pa, pinagtatapyas na niya tayo. No? Pero alam niyo po, ang Diyos ay mabuti. Lahat ay ginagawa niya. No? Lahat ng paraan ay ginawa ng ating Panginoon. Actually, tapos na siya sa paggawa. No? Tapos na siya sa pagsisave sa atin. Tapos na rin siya sa pagre-restore sa atin. Done na po ang lahat ng yan. At kung yan po ang pinaniniwalaan natin, at dyan na tayo nananampalataya ngayon, nagkakaroon na po tayo ng peace sa ating mga puso. No? Meron na po tayong kapanatagan at makakapamuhay na tayo ng mas masaya. Sabi nga kanina, malaya. No? Malaya po tayo. So, ganun po yon. Ano po ba ang sinasabi sa Hebrews 4:12? Ito po, it reminds us that the Word of God is not just only an information. Hindi po informasyon lang ang salita ng Diyos na ini-inform ka patungkol sa Panginoon, patungkol sa mga ginawa niyang mabubuting bagay, patungkol sa pag-ibig niya sa inyo, sa akin, sa lahat ng tao, sa lahat ng kanyang nilalang. Hindi po ito information. No? Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas ka sa alinmang tabak. Yan po ba yun? Na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos. Okay, Hebrew 4:12 po ito, no? Tingnan nga po natin yung okay. Yun pong Proverbs 3:5-6. Ayan, tapos na po tayo dyan. Yan. In Proverbs 3:5-6, no? Sabi natin, hearing God for instruction. Ini-instruct po niya tayo. Sabi niya, it tells us, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Gaano po ba kahalaga ang i-trust natin ang ating Panginoon? Yung hindi po tayo mananangan sa ating mga sarili. Minsan, nadideceive po tayo sa ganyang bagay. Tinasabi natin na tinatrust natin ang ating Panginoon, pero in reality, hindi naman pala. I trust you, Lord. Ano man po ang mangyari sa interview ko na ito, kunyari nagpapa-interview ka, sabi niya, ano man po ang mangyari sa interview na ito, alam ko po na ito ay inyong kalooban. May mga ganyan, no? Pagkatapos, hindi siya pumasa sa interview. Sasabihin niya, ay bakit Lord? Ginawa ko naman lahat. No? Nag-review naman ako. Nag-practice naman ako para sa interview. No? Ginandahan ko naman ang aking presentation, yung aking bihis. So saan ba ako nagkamali? Minsan, iniisip po natin na tinatrust natin ang ating Panginoon, pero in reality, hindi naman. No? So yung puso natin,
half-hearted. Kalahati nagtatrust, kalahati sa sarili lang, no? So, do not lean, on your own understanding. Sabi niya, no? Huwag tayong manangan sa ating sariling kakayahan, sa ating sariling understanding, nalalaman, and He will make your path straight. May mga bagay po na minsan, akala natin yun ang tamang direction. Ito ang tamang daan. Pero may mga pagkakataon na hindi pala yan. Merong tamang instruction na kung saan makakarating ka doon sa gusto mong puntahan if you follow the correct and right instruction. And if it is the instruction from God, surely ito po yung tamang landas. So, minsan may mga tinatahak tayong landas kasi yun lang yung naintindihan natin. Yun lang yung alam natin. Pero yung landasin na nais ng Panginoon na tahakin natin, yun ang landasin na patungo sa matagumpay na buhay. Doon sa magandang pinlano niya. Di po ba yung mga Israelites na hindi yun naman ang plano ng Diyos? Ang makarating sila ng matagal na panahon bago sila makarating doon sa promised land. Matagal na matagal. Bakit? Hindi po nila sinunod yung instruction ng Panginoon. No? Hindi po nila nasunod kung ano po ang tinuturo sa kanila ng ating. May nagre-reject po sila. Nananangan sila kung ano yung nararamdaman nila, kung ano yung nakikita nila. Hindi nila pin-priority, hindi nila finocus yung attention nila doon sa instruction ng Panginoon. Ganon din po pagka tayo ay gustong pumunta sa isang lugar. Kapag hindi natin sinunod yung instruction, katulad nga ng ating mga GPS, no? Kapag hindi sinunod yan, kasi nakaprogram yan para makarating ka doon. Pwera na lang kung nawalan ka ng internet or connection. Pero yung right direction, right instruction, nakaprogram na yan. Ang ating Panginoon, no? Yun ang nais niya. At alam niya kung ano yung tamang daan. Kaya nga, instructed tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya mahalaga po na alam natin, no, yung magsalita ng Panginoon. At hindi lang basta alam, kundi naintindihan po natin. We have right understanding, no, on the instruction of God. God's instruction is about guiding us before we stumble. Bago pa tayo mapahamak, sinasabi na ng Panginoon kung ano yung tamang daan. Kung saan tayo dapat lumakad. Sinasabi na niya yan sa pamamagitan ng salita. Pero kung minsan, sa ating mga buhay, mayroon po tayong di pagsunod. Mayroon tayong disobedience. No? Di natin sinusunod kung ano po yung mga magagandang pinlano na ng Diyos. Yung mga katotohanan ng kanyang salita, hindi natin pinaniniwalaan. No? Sabi nga po sa Psalm 32:8, ano po sinasabi dito ng ating Panginoon? Ayan. Sapagkat saan po ba yon? Proverbs. Sa Proverbs na po tayo. Psalm 32 pala. Psalm. Ayan. God says, I will instruct you and teach you in the way you should go. Napakalinaw po niya yan. No? God says, I will instruct you. Sinasabi po sa Psalm 32:8, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Tingnan nga po natin sa Tagalog. Masarap kasing yan, no? I-feel. Ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan. Imagine, kasama natin siya sa lahat ng ating lakbayin. Kasama natin lagi siya sa lahat ng ating mga lakad. Sa ating mga plano sa buhay. Kasama natin siya. At sabi niya dyan, di lang basta siya kasama. Tuturuan kita at laging papayuhan. Imagine that. Napaka-blessed natin. Meron tayong Diyos na sinasamahan tayo. Gina-guide tayo, tinuturo yung tamang daan. At lagi niya tayong ina-advise. Yun po kung tayo ay sensitive
sa salita ng Diyos, sa tinig ng Diyos. Ang tinig ng Diyos, yan ang kanyang salita. Yan ang nangungusap sa atin. Yan ang nagpapayo sa atin. Yan ang nag-a-advise sa atin. Yan din ang nagtuturo sa atin. Ang salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po na tayo ay focus sa salita ng Diyos. No? Napakabuti po talaga ng ating Panginoon. Sabi nga po niya sa Kawikaan, Proverbs 2:1-5, sabi niya po dyan, aking anak, ang mga pangaral ko ay dinggin mo, at ang aking mga utos, ingatan nga at sundin mo. Ang pakinig mo'y ibaling sa wastong karunungan, at ito ay isipin ng iyong maunawaan. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman, pangunaway pilitin mong makita at masumpungan. Alam niyo po, habang binabasa ko yung anong ramdam na ramdam ko po, no? Ang care ng ating Panginoon at ang guidance niya. Kung ito ay parang pilak na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong miminahin, malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang sa pagsunod kay Yahweh at matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos. Imagine that. Ano lang po ang dapat nating gawin? Kailangan maunawaan natin ang salita ng Diyos. Kaya nga po napakahalaga yung consistency. Yung minsan nandyan ka, minsan wala ka, sa cell group, minsan absent ka. Alam niyo po yung hindi nagiging consistent, yung para maunawaan natin ng lubos ang salita ng Diyos, kinakailangan walang mga lapses, wala pong mga putol na kabanata. At napakahalaga po yan. Yung wala kang mamiss na pagkakataon. Ang Sunday, ang mga araw na kung saan may pagtitipon, na kung saan may oportunidad na makarinig po tayo ng salita ng Diyos, no, ay napakahalaga. Alam niyo po ba ngayon kung nauunawaan ng salita ng Diyos ay higit pa sa ginto, higit pa sa mga magagandang bagay na mayroong no, tinatangkilik tayo. Kung nauunawaan po natin kung gaano ka-treasure ang salita ng Diyos, hindi po tayo bibitiw, hindi tayo a-absent at aatimin ng puso natin, lalagi tayong present sa mga pagtitipon. Kasi mahalaga po pag nawala yung putol na kabanata, kahit naman nanonood kayo ng isang pelikula, pag nawala ang isang kabanata, mahirap intindihin yung kasunod sapagkat may missing link. Kaya ang salita ng Diyos, kung nais nating i-treasure yan sa ating buhay at lalong maunawaan, lagi po natin yung aralin. No? Hindi po yung come what may, tuwing maganda lang ang panahon, tuwing medyo maayos lang ang pakiramdam natin, doon lang natin aatimin na mag-attend tayo ng mga pagtitipon. Isa lang po kasi ito, pero may personal po tayong mga pag-aaral ng kanyang salita dahil ginaguide po tayo ng Holy Spirit upang maunawaan natin ito. Kaya nga po, pilitin nating makita at masumpungan, no? Pilitin nating matutunan at maunawaan ang kanyang mga salita sapagkat yan po ang ating guidance. Yan po ang instruction ng Panginoon. Yan po kung paano niya tayo tinuturuan. Yan ang ating great teacher upang maunawaan po natin ang kanyang kabutihan. No? Kailangan po maintindihan natin. God's instruction is not distant or harsh. Hindi po yan harsh. Ano ba yung harsh sa Tagalog? Yung matalim, yung medyo, yung nakakatakot, ganon. Harsh, nakaka-harm, no? Hindi po yan ganyan. It's filled with His love and care. Kaya alam niyo po, pag nasanay tayo nagbabasa ng salita niya, feel mo talaga yung love and care ni Lord. Nararamdaman mo na nasa maligtas na kamay ka. Loving care. May tender, loving care. No, kung dito sa mundo, ang tao ay nakakapagbigay ng tender, loving care, how much more ang Panginoon? Na sa umpisa pa lang,
mabuting bagay na ang kanyang ginawa para sa atin. Nilalang niya tayo ayon sa kanyang wangis. Ako pag naisip ko yun, talagang maganda ako kasi ginawa ako ni Lord, kinreate niya ako ayon sa kanyang wangis. So ibig sabihin, ang Panginoon ay perfect, di po ba? So tayo ayon sa kanyang wangis. Ibig sabihin, sigurado maganda ako. Hindi lang sa physical. Yun talaga naman ang design ng Panginoon sa atin. No? At yun, kahit na nagkasala ang tao, no, ni-restore pa rin niya. Mayroong nakalaan na restoration. No? Kung ang isang bagay ay nire-restore para maibalik sa dati, tayo higit doon ang ginawa ng Panginoon. Ni-restore niya tayo, binalik niya tayo sa dati na kung paano niya tayo dinesign. So, dito po, no, napakasarap basahin. Ako po, 3 beses kong binasa yung verse na ito. Nararamdaman ko po sa aking puso, no? So, filled with love and care ang mga verses po na yan. When God instructs us, He is giving us wisdom. Kapag daw po nagbibigay ng instruction ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, He is giving us wisdom. Binibigyan niya tayo ng karunungan. Naaalala ko po dito si King Solomon. Ano po ang kanyang hiniling? Humiling po ba siya ng katanyagan? Humiling po ba siya ng kayamanan? Ano po ang kanyang hiniling upang malid ang kanyang mga nasasakupan? Ang hiniling po niya ay wisdom, karunungan. Pero ano po ang binigay ng Panginoon? Bukod sa wisdom. Ginrant niya yung wisdom, binigyan niya ng karunungan si Solomon, pero binigay din niya ang kasaganaan. Binigay din niya ang tagumpay. So package, all in one, ang binigay niya kay King Solomon. Hindi selfish si King Solomon. Kasi ang hiningi niya ay karunungan upang malid niya ang mga tao sa yung kanyang mga nasasakupan upang malid niya sila. No? So yun po ang hiniling ni Solomon at nagkaroon po siya nito. Seek God's instruction. Kailangan po isik natin ang instruction ng ating Panginoon. Katulad nga po ng pagre-remind niya sa atin sa Psalm 2:15, no? Napaka puti ng ating Panginoon. Ramdam na ramdam po natin ang kanyang pag-ibig at pagkalinga sa atin. Yung pong story kay Jonah, di po ba? God's instructed Jonah to go to Nineveh. Pero instead, papunta dito yung Nineveh, si Jonah, dito siya pumunta. Ibig sabihin, hindi niya finalo yung instruction ng ating Panginoon. And do you know that God corrected him by sending a storm and eventually a great fish, no, to redirect him back to his mission. So, pinalik siya ng Panginoon, no? So, ganun po din tayo. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita, kung tayo po ay naliligaw ng landas, hindi po tayo dumadaan doon sa daan na tinuturo niya, patungo po doon sa buhay na nilaan niya, re-redirect po niya tayo. Be sensitive on the Word of God. At ang mga salita niya, yan din po ang nagre-redirect sa atin. Katulad ng description ko kanina sa GPS, kapag hindi po natin siya sinunod, hindi na niya itutuloy yung pagbibigay ng direction. Hanggat hindi ka bumabalik at nire-redirect mo siya, hindi ka niya i-redirect. Ang Panginoon, no, tinitingnan po niya ang ating mga puso. Nandyan na po yung salita niya. Nandyan na yung instruction niya. Pero tayo po, binubuksan po ba natin ang ating puso para doon sa pag-correct ng ating Panginoon? Sa pagre-remind niya sa atin, anak, hindi yan ang daan. Anak, huwag ka dyan dumaan. Mapapahamak ka dyan. Dito ka dumaan. So, yun po ang tinig ng Diyos sa atin, no? So, tingnan po natin, pag tinabi natin correction, tingnan po natin sa Hebrews 12:5-6.
Ayan. My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by him. For the Lord disciplines the one he loves. And chastises every son whose he receives. Ayan. Tingnan po natin sa Tagalog. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob. Ayan. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. At huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Ang salita ng Diyos kanina, sabi natin, double sword. Tumatagos. Di po ba? Pwede mag-divide ng soul and spirit. So, pakinggan po natin ang tinig ng Diyos kung paano po niya tayo dinidisiplina. Lagi po nating tandaan, mahal na mahal niya tayo. Yan ang magic word. Ang magulang, hindi ibig sabihin, pinalo niya yung kanyang anak, ay hindi niya mahal. Kaya nga, madalas sinasabi ng mga nanay natin, kaya da ka pinalo anak, uliping kaluguran da ka eh. Ayaw kitang mapahamak anak eh. Kasi kung hindi ka naman nakikinig sa akin. So baka dito makinig ka. No? So alam niyo po, ang Panginoon natin, no? Hindi naman niya tayo hinaharm, kundi tinutuwid po niya tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. At kung maintindihan po natin ang kanyang salita, punong-puno po ng pag-ibig yan. Matalim kasi nire-reject siya. Yung gusto kasi natin taliwas sa gusto ng Diyos minsan. Kaya feeling natin, nasasaktan tayo, pinapalo tayo. But no, hindi po tayo pinapalo ng Diyos. Nire-remind niya tayo, nire-redirect niya tayo, kinokorek niya tayo. At kung naintindihan natin yan, ang mararamdaman po natin ay mahal tayo ng Diyos. Mahal po tayo ng Diyos. Ito ay pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, nasa mindsetting na natin ngayon, hindi na mamarusa ang Diyos. Kasi naintindihan na natin kung gaano niya tayo kamahal. Nauunawaan na natin kung gaano kataas, kalawak, kalalim ang pag-ibig ng Diyos. At dahil nauunawaan na natin yan, sensitive na tayo sa mga salita niya. Na ito ay part of the redirecting, correcting of our wrongdoings. Yung mga nagagawa nating mali, nare-remind na tayo dahil na nagpapakita na mali tayo ay ang salita ng Diyos. Nasasaktan ka kasi yon ang mayroon ka. Ibig sabihin, yun ang nauunawaan mo. Subalit kung ang nauunawaan mo ay mahal ka ng Diyos, ito ay part ng kanyang tender loving care, i-appreciate mo at pupurihin mo ang Diyos. Sapagkat ito ay simbolo at katotohanan ng kanyang pag-ibig. Amen po ba? Amen. Baka ayan. Okay, last na po ito. Kasi tama na pala. No? Reproof. Hearing God for reproof. Okay. Ano po ba ang definition ng reproof? Loving corrections. Kung yung correction, tinutuwid tayo, ito po, mas more than sa correction. Nire-realign tayo. Realignment of God's will. No? Ano ang nais ng Diyos sa ating mabuhay? Ano yung mga plano niya? Okay? Hindi po ito parusa sa atin. Kung hindi, ito po ay simbolo ng kanyang pag-ibig. Redirecting, realigning, no? Nire-realign tayo doon sa God's plan. Kasi maaaring lumalayo tayo doon sa God's plan. Kaya nire-redirect tayo. Kasi isa lang talaga ang motibo ng Diyos. Isa lang talaga yung gusto niya. Yung maranasan natin ang inihanda niyang buhay na kasiyasya, ganap. Yun po ang nais niya. Kaya pag napapalayo po tayo doon sa way na yon, napapunta doon, nire-realign niya po tayo. No? Sa pamamagitan din ng kanyang mga salita. Instructions guides us. Ginaguide tayo in the way we should go. Correction protects us. Pinoproteksyonan tayo para hindi tayo mapahamak. And reproof calls us back. Bumalik to stop. No?
para hindi po tayo makaranas ng mga serious harm. Ang nais ng Diyos na tayo ay mapabuti, nais ng Diyos na hindi tayo mapahamak, kaya ini-instruct niya tayo, kinukorek niya tayo, at nire-realign niya tayo. No? Yan po ang magandang balita, na ang ating Panginoon ay isang mabuting Panginoon, isang mapagmahal na Panginoon, sapagkat kahit na anong mangyari, hindi niya tayo hahayaan na mapahamak, sapagkat gayon na lamang ang kanyang pag-ibig sa atin. Ngayon, mas na-appreciate po natin siya ngayon. No? Alam natin ang ating Ama ay isang amang mapagmahal, hindi mabagsik, isang amang tinuturuan tayo, ginaguide tayo, inaalalayan tayo, upang sa gayon, hindi tayo mapahamak. Yan ang ayaw ng Panginoon, ang mapahamak tayo, sapagkat mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa lahat. Itataas kita. Hallelujah, Lord. Itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita. Itataas kita. Hallelujah. Itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita habang may hininga sa'yo ako ay sasamba. Hallelujah, Lord. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kaangaangan. Tumayo, ating purihin ang Diyos. Hallelujah, Lord. Sa buhay ko, sa puso ko. Hello, that's Mike. Hallelujah. Yes, Lord. We thank you, Lord. Impalak pa natin pa, Hindi tayo may makakuna. Salamat, Ma'am Jem. Salamat po sa ating mga music, sa ating IT pala. Nakalimutan ID. IT, hello. Si Ai, yes. Okay, praise God. Salamat, Panginoon. Salamat sa Diyos. Tunay po na ngayon sa oras ito, ating po talaga, i-dedicate ang mga men's na officers and
women's officer. At salamat po sa buhay na sila po'y handang maglikod sa ating Panginoon. Tinato ko si Parasol, si Sir G. Ay, dyan pala. Hello po. So, tinatawagan po natin ang mga women's officers. May ngari mo king bibinyagan na pupulayin nila po niya may binyag lang. So, yung pong ating mga women's, nakita po natin na ang kanilang mga ginawa. So, gusto po natin silang i-dedicate. Ang ating pong women's president ngayon is Sister Christine Evangelista. Ang kanyang vice ay Sister Tess Villapanya. Treasurer po natin, Sister Alona Marimla. Secretary, Sister April Alfonso. And then, ang ating pong PRO, si Sister Chris Yanga. Ang ating business manager is Sister Liza. Then, ang ating auditor, Sister Christy Martinez. Thank you po sa inyong mga dedication. Amen. Yung men's department naman po, kami po medyo matipid. Pinagkikilala ko po yung president namin, yung businessman, Brother Jimmy Yanga. Yes. And then yung another businessman, Brother Randy Magtanong, Vice President. Yung pong treasurer namin si Brother Robert Bro. And then yung secretary po, si Brother Arvin. So, apat lamang po. Hindi na po kami nag-elect ng escort kasi wala kami muse. Okay, so, praise God. Nung Friday po, nagkaroon ng party ang women's ay talagang ako'y na-bless sa lang buhay at sa mga lahat ng women's. At salamat sa Panginoon sa kanyang empowerment sa bawat isa sa mga women's. Salamat din sa young men's ngayon na dito po sila. At alam ko na magiging patagumpay din ang paglilingkod, ganoon din ang mga women's. At sa women's, Saturday po, na lahat ng men's daw, ni-invite na po lahat ng men's. So, pagpalista po kayo, dahil yung pagkain na ihanda, ay para malista po kayo. Okay? So, please, sa mga leaders nyo, sabihin nyo kung ilan kayo at para sa ganun po ay sabihin po sa mga officers natin kung ilan ang mag-attend. At in-invite namin kayo sa Sabado. Amen? So, Panginoon, salamat sa Diyos. Tayo lahat ay manlangin at sa ating kamay para sa lahat para po ating pagtatalaga sa Panginoon. Lord, salamat po sa buhay na. Salamat po, Diyos, sa iyong biyaya. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Na sila, Panginoon, ay hindi napilitan lamang, hindi tinuro lamang, kundi po, Panginoon, to ay kusa silang gagawin kung ano ang dapat nilang gawin dahil sa iyong pag-ibig. Ang relasyon nila sa iyo ang siya magtutulak kung anong dapat at tama, Panginoon. Kaya, Lord, hindi ayon sa kanilang sariling karunungan, hindi sa ayon sa kanilang sariling kakayaham, kundi ayon sa kanyang kapangyarihan at ayon sa iyong biyaya at sa iyong pag-ibig sa buhay lang. Kaya Lord, salamat po sa mga men's, salamat po sa women's, sa buhay nila at sa mga pamilya po na bawat isa sa amin. Bawat sa kanila, kaya pinupuri namin at pinasalamatan sa kanilang Panginoon Jesus. Amen. Amen. God bless you. Congratulations. Praise God. So, ang dami po sumayo nung Biyernes pala sa mga tumawit. At gusto kong sumayaw kanina yung nakawit na malayong sumayaw eh. Kaya lang, huwag na. Pang-party lang po yung sayo. Ano sabi ito? Pang-party lang. So yung mga hindi po nakakita, kailangan party nagkating kayo para makita niyo yung mga sayaw. Okay? So, primero, salamat sa agito, salamat sa mensahe ng Diyos. At tuloy na, ang salita ng Diyos ay napakahalaga at napaka-inam
na ito ay ating makilala, matanggap sa ating mga puso. At sabi nga po ng Jeremiah 23:29, basahin mo rin, ang lupain ng Huda, baliyat ito. 23, hindi ito. 23. Ito yung nasa ko, di ba? 23. Oh, ay, mali yung chat ko. Mali akong mali. 23. Pasahin lang natin. Jeremiah 23:29. Ayun pala. Hindi ba't makapangyarihan ang salita ko? Sabi ng Diyos, di ba't makapangyarihan ang salita ko? Gaya ito ng apoy, nakasunog, o ng martilyo, nakakadurog ng bato. Yan ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Alive, sabi nga po ng verse natin kanina. Powerful, buhay ang salita ng Diyos. No? Walang higit sa salita ng Diyos. Anumang salita ng tao at anumang sitwasyon sa buhay ng tao, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan sa lahat ng bagay. Para itong apoy at martilyo, nagwawasak, ang apoy ay tumutubok ng mga bagay na kapag dumating ang apoy, talagang walang pwedeng umarang sa apoy na napalaki. At ganoon din ang martilyo na ito ay dumuduro. At ito ay namamako, no? Ito ay pupupok. Alam nyo, ang salita ng Diyos ay dinuduro niya ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Ang ating sitwasyon sa buhay na hindi maganda, ating karamdaman, ang ating mga ugali. Meron tayong mga ugali na hindi natin kayang baguhin sa sarili natin. Sa ating sariling kakayahan ay ginagawa natin ang lahat ng bagay. Pero po, hindi po tayo natatagumpay. Tayo po naging poste. Kaya anumang mahirap na baguhin sa ating mga buhay, ang ating attitude, ang mga ugali natin, at mga behavior natin araw-araw ng buhay na. Napakahirap. Napakahirap sabihin natin, mahirap gawin to. Pero po, sa kapangyarihan sa salita, walang mahirap makapangyarihan ang salita. Walang mahirap sa kahirapan. At ang minsan inisip natin yung kahirapan ay lagi pera. Kasama po yan. Pero kahirapan sa kalooban, kahirapan sa ating sarili, na kung saan mababa ang ating sarili, may inggitin tayo magagalitin, at tayo ay mainit ang ulo. So mga bagay nito, na hindi ito nakakaganda sa buhay ng tao, na ito ay nagiging malungkot ang buhay ng tao. Kaya kapatid, ang salita ng Diyos, ang solusyon. Hindi ang anumang salita, anumang kaya natin sa ating mga buhay, kundi ang salita ng Diyos ay ating pong pakamalin sa ating mga buhay. Ang salita ng Diyos ay mensahe, ay pag-ibig. Yan ang mensahe ng salita ng Diyos. Alam nyo, ang salita ng Diyos ay Diyos, at suwalit ang Diyos ay pag-ibig. At alam nyo, ang salita ng Diyos ay nagbubunga ng pananampalataya. Ibig sabihin ng pananampalataya, ito ay pagkilala sa ginawa ng Jesus. At ang salita ng Diyos, nagbubunga ng pananampalataya, at ang pananampalataya ay nagbubunga ng mabuting gawa. Kaya po, kapatid, ang anong bagay na mahirap sa ating mabuhay, ang ating takot, pangamba, napakahirap pigilin ang pagkatakot. Napakahirap gamutin ang takot. Kapag nandun ang depression, at nandun ang depressed, napakahirap ito kontrolin sa ating mga buhay. Kaya kapatid, ang kapangyarihan sa Diyos, ang siyang dadaig at wawasak na parang apoy, parang martilyo sa buhay mo. Kundi ikaw ay tunay na ikaw ay malaya. At ikaw, you are free indeed sa iyong buhay. Kaya kapatid, ang mga bagay hindi mo napamasin. Sabi ng Santiago, ang mabuti, kapag hindi mo ginawa, ito ay kasalanan.
Kaya mga bagay di mabuti na hindi natin ito nakakaligtaan natin. Pero ito'y magawa natin dahil sa bunga ng salita ng Diyos. Dahil ito'y nagbubunga ng pananampalataya at ito'y nagbubunga ng mabuting gawa sa buhay natin. Amen? Kaya makapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya salamat sa Diyos, ibinigay niya ang salita. Hindi lang si Jesus na physical, na inaasam ng maraming Kristiyano sa panahon na si Jesus ay nandiyan. Masigit po ang ibinigay ng Diyos kanya sa atin. Ito'y personal at ito'y nasa puso. Tumatagos sa ating puso. Hindi po sa nakikita, hindi sila narinig, kundi ito ay sa ating puso. Dahil kung ano ang laman ng puso, yun ang lumalabas sa buhay ng tao. Kapag ikaw ay puno ng pag-ibig, puno ng salita ng Diyos, ikaw, you have words of encouragement. Instead na nagdadala ka ng masamang balita, kundi ikaw ngayon ay nagdadala ng buhay at mabubuong balita sa mga tao, sa kaibigan mo, sa kabahay mo, sa mga kasama mo sa bahay, sa mga katrabaho mo. Ikaw na yun ay nag-encourage. You are encourager sa buhay ng tao. Kaya very powerful ang yung word. Kapag ang isang tao ay nakakarinig ng mabuting salita sa iyong tenga, ay siya nagbabago ang kanyang buhay. At you are an instrument of bringing the good news, bringing encouragement through the Word of God. Nagdadala ka ng buhay, mabuting balita, at encouragement. At ikaw ay instrumento ng Panginoon. Pero yan magagawa mo kapag ang puso mo ay puno ng pag-ibig at puno ng pagmamahal ng Diyos sa buhay mo. Punong-puno ka, maapaw ka, kaya ikaw ngayon ay nagsishare. Kaya nagsishare ka ng pera, hindi lang po yung dahil wala ka, hindi sarili mo ang nakita mo, kundi alam mo na ikaw ay pinagpala ng Diyos at alam mo na ang Diyos ang siyang iyong kayamanan sa buhay. That's why walang atabili nagsishare. Kaya huwag tayong magkatabili na huwag bigay sa gawain ng panahon dahil ikaw ay punong-puno ng pag-ibig ni Diyos. Pero kapag iniisip mo ay kakulangan, hindi ka namalaya sa iyong buhay. Araw-araw ay doon ang kabigatan ng iyong buhay. Ang salita ng Diyos, hindi mo kayang makayanin, baguhin ang bagay niya. Ang salita ng Diyos, ang siyang magbabago. Ang salita ng Diyos ay ito ay walang effortless, effortless. Walang lakas, walang kakayaan na gagawin mo, kundi bunga lamang. Kapag ang bunga ay lumabas sa puno, ay hindi po ito mamunga, apple, mangga, bunga. Pabigilam gigilam na, hindi po kusa siyang lalabas sa buhay mo. At ito'y makakain mo ng matamis, masarap, dahil kusa siyang labas sa buhay mo. Kaya kapatid, anumang bagay sa buhay mo, walang imposible sa salita ng Diyos sa buhay mo. Pinupuri na natin. Amen? Puri natin, Panginoon. Papuri natin ang Diyos. Pasalamatan. Amen. Salamat sa mensahero. Salamat sa lahat ng ngayon sa umaga ito. You are an encourager. Ikaw ngayon ay kalakasan sa maraming mga tao. Kaya sabi mo sa katabi mo, kalakasan ka sa ibang tao. Amen? Hallelujah. You can change that atmosphere. Mababago mo ang atmosphere, mababago mo ang hangin sa iyong pamilya, sa iyong katrabaho. Napakahirap gawin yun. Dahil nahahalo ka at nahahawa ka sa galing sa kabigatan ng buhay. Pero kapag alam mo na ikaw ay pinagpala ng Diyos, nandiyan ng Diyos, hindi ka iiwan ng buhay. You can change atmosphere, sitwasyon sa aura ng mga tao. Dahil alam mo ang mabuti ng balita ng Panginoon. Kinokontra mo sa buhay mo, kinokontra mo sa mga tao. Hindi naman harsh, kundi ikaw ay merong soft, mahinahon, pag-ibig na pagsalita ng kung ano
ang dapat mong gawin sa yung kapaligiran sa buhay mo. Hallelujah! Salamat sa Panginoon! Hallelujah! Oh, hallelujah! Sige po tayo tumayo at manalangin. Sige, pagtatayo siya nga sa tataas natin, Panginoon. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Taas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas Kita. Yes, Lord. Tuloy, Panginoon. Buong puso namin dyan taas sa imong buhay. Dahil kami, Panginoon, ay merong magandang kinabukasan, magandang inarap. At sa araw ng mga buhay, kami matagumpay sa buhay ng sa buhay namin. Sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming mga katrabaho, sa mga taong paligid dyan. Panginoon, huwag namin isipin ang mga negatibo. Lord, anumang mga negatibo na isip namin, tunay nga po ang salita mo, ang siya wawawasan ito, ang magsusunod ito, ang mga martiyo sa bagay nito. Kaya Lord, salamat po. At ayan po, Panginoon, nalubos ka naming panampalatayan. At lubos namin kami mga fully persuaded kagani Abraham na ikaw, Panginoon, ay tutuparin mo ang lahat ng iyong pangako sa buhay namin. Kaya salamat po. Lord, tiyak po yan. Kung anong sinabi mo, hindi mangyayari pag kami, Panginoon, ay nampalataya at nagtiwala sa iyo. Kaya salamat po sa iyong tagbasla na ginamit sa iyong pamilya. Salamat po, Diyos. Pagod sa amin. Lord, salamat po, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We give praise, and we give glory, Lord God. We lift you up. Hindi natas kita, Panginoon. Ikaw noon, ngayon, pagpahal naman sa iyong mga buhay. Lord, sa ngalan ng mga Espiritu Santo, we all say, Amen, Amen.